sa ating pong linya para po tayo bigyan ng ilan sa mga mahalagang mga punto sa naging pagtatapos po kahapon ng ikalabing-apat na pagdinig o trial ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. At meron pa rin humamaya po although mukhang plano lang ibalik ulit sa hapon daw po ito. At ating makausap, Constitutional Law Professor at Associate Dean, UP College of Law, Attorney Paulo Tamase. Attorney Tamase, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, Orly, at sa inyo mga taga-subaybay. Kahapon kasi na akin nakikinig-kinita yung mga debate, yung mga pag-uusap, hindi mismo sa impeachment trial, kundi po sa social media. Kaugnay po doon sa nakapaloob sa joint circular na binabagit po ng COA na nag-iimbestiga po sa intelligence and confidential funds, lalo doon sa punto na kung merong hindi may paliwanag, ang isang accountable officer ay merong yung word na ginamit is prima facie. Ang prima facie kasi, correct me if I'm wrong, parang at first sight o sa mukha, no? O sa itsura pa lamang, parang ganun ang dating sa akin. Pag hindi mo na ipaliwanag, malamang may hawig ng korupsyon. Tama ba yun, Attorney Tamase? Tama po yun, no? Ibig sabihin po nun, parang sa unang tingin, kung may hindi po maipaliwanag or maliquidate doon sa Ibinulsa. confidential funds po, Oo. ang presumption, tawag na presumption, unang tingin sa batas ay mukhang may nangyari na, malversation in particular or parang na gamit para sa personal na use yung pondo Mm. ng bayan. Mm. So hindi po ibig sabihin nun na conclusive siya, hindi ibig sabihin na ayun na talaga ang nangyari. Nabibigyan ng pagkakataon yung public officer na linisin yung pangalan niya at ipakita na nagamit naman sa tama yung pondo, pero burden na po niya iyon, no? Parang Mm. tungkulin na po niya iyon na patunayan talaga na nagamit ng tama yung pondo bagaman hindi nagkaroon ng sapat or wasto na liquidation. Anong wisdom, Attorney, kung bakit andudun yung word na yun? Kung sa kabila naman nun, meron pang pagkakataon dahil binabagit nga ng COA, meron pa silang panahon para iwasto, i-correct ito o ipaliwanag ito sa madaling salita kung merong anomalyang nangyari. Ba't may ganun kagad na salita? Ba't hindi yung word na kailangan patunayan unless talagang wala na talagang pagkakataon o sa oras na nagamit na yung pagkakataon para magpaliwanag, saka sabihin yung salitang yon. Opo, maganda po yung tanong na yun, 'no? Kasi sa batas po natin, yung basic po na rule ay kung sino yung nag-aakusa ay siya din yung mayroong Burden burden of or proof. tungkulin na patunayan yung Mm. kanyang akusasyon. So mayroon tayong presumption of innocence sa ating batas at therefore kung mayroon tayong akusasyon na ang isang opisyal ay nagwaldas ng pera ng bayan o ginamit yung pera ng bayan para sa sarili niyang interes or gamit, Mm. um, tungkulin nung nag-aakusa, so example, yung mga opisyal natin laban sa graft, na patunayan iyon. Pero kinikilala din natin na pagdating kasi sa mga issue ukol sa pagwawaldas ng pera ng bayan or corruption, hindi ganoon kadali patunayan, no? Mm. Patago minsan yung krimen, Tama. yung accounts napakarami, nakita nyo naman kahapon yung problema doon sa dami ng acknowledgement receipt. Mm. So itong presumptions na ito, ang ginagawa nila ay hindi nila sinasabi na guilty kaagad yung opisyal na hindi makapag-liquidate ng maayos, pero inililipat nila yung burden of evidence na patunayan na may ebidensya laban sa iyo at yun yung kawalan ng liquidation documents. Ano ngayon ang isasagot mo? At kung Mm. hindi mo maisagot yun, no, then magkakaroon ng parang conclusion laban sa iyo. Mm. So para palang parang singsing sa Lord of the Ring, yung confidential fund Attorney Tamase, na pag gusto mong magkaroon niyan at pinagbigyan kang, sige, meron kang ganito at gamitin mo yan, hindi pa rito basta-basta ganun na lang, kung hindi, bawat sentimo, responsibilidad mo na ipaliwanag ito, yung pagkakagastos mo, lahat ng expenses mo, kahit na isang sentimo, dapat mong ipaliwanag at kung maaari ay meron kang resibo, Attorney Tama. Tamase. Ang ginagamit ko nga po na movie reference ay Spider-Man, no, na with great power comes great Great responsibility. responsibility, yung confidential funds. Kasi Mm. hindi gaya ng normal na pondo sa gobyerno, ah, yung confidential funds, hindi ganoon kadami actually yung hinihingi.
mula sa public officer upang patunayan na tama yung gastos niya. Mm. Kinikilala niya na hindi na idadaan doon sa regular or normal na proseso yung liquidation ng public funds dahil nga doon sa confidential nature ng mga surveillance. Pero hindi po ibig sabihin noon na una walang responsibilidad yung public officer. Nakita natin kahapon yung hinahanap ng COA na effectively proof ng success na sana nagamit naman sa ayos yung confidential funds. Mm. But pangalawa, hindi gaya ng regular funds na pwede kang umasa doon sa mga nakakababa sa iyo, yung mga lagda nila, yung mga approval nila. Dito ang responsible officer talaga ay yung head of agency. So bumabalik talaga doon sa pinakamataas na opisyal dahil nga po sobrang discretionary nung pondo at hindi siya ganoon kadali gastusin or patunayan. Mm. Dapat pala kasi pag gano'n na lang, total may circular na sinusunod ngayon, nakasaad na do'n na wag nang gagamit ng alias. Sa Opo. report ninyo sa COA, totoong tao, tunay na personality. Kung puwede nga, dapat gamitin yung national ID para talaga Opo. para In talaga fact, totoong tao pinupuntahan ng pera ng gobyerno, Attorney Tamase. opo, at actually itong kagandahan naman po sa impeachment at lahat ng mga impeachment ng nakaraan ay isa silang public conversation sa napakahalagang bagay sa ating gobyerno. Tama po. Yung parang nagiging tema nitong current na impeachment, especially sa Article 1 ay ano ba ang responsibilidad ng isang opisyal para sa pondo at pera ng bayan. Mm. At nakita naman natin na una, no, hindi porke confidential yung fund or yun yung tawag doon ay walang pananagutan ng isang opisyal. Pagdating naman po kasi sa COA, pag ino-audit nila yung mga dokumento, nakaselyo naman po iyan. Ibig Mm. sabihin, no, confidential din yung audit mismo. Kaya lang naman natin na pag-uusapan ngayon yung laman ng confidential funds ay una dahil sa impeachment at pangalawa, kung nakita niyo yung mga dokumento, wala naman tayong natututunan mula doon sa confidential operations di umano. So Mm. ibig sabihin nun walang risk, no, na divulge yung isang confidential operation. Oo. But pangalawa, naglabas kasi ng mahahalagang tanong yung presentation na una sa lahat, bakit nga ba may confidential funds yung certain na ahensya ng gobyerno na wala namang law Hindi enforcement naman, oo. mandate, no? Mm. Nakita natin yun sa OVP at sa DepEd. DepEd. At pangalawa, dapat ba na dahil lang gusto ng confidential funds ay pagbigyan? Yun yung mga natututunan natin na mas malalaking question sa labas ng impeachment. Yan, oo. May ano hindi ko muna, lalagyan ng o patutunan ng pansin yung mga nabanggit do'n na Christmas party, tree planting dahil, bigyan natin ng pagkakataon definitely merong lalabas yan sa cross-examination, kung matutuloy mamaya ng depensa dito kay, State Auditor, Del Campo. Isa lang ang, gusto kong malaman, Attorney Tamase, normal ba na may pinag-uutos ang halimbawa ang isang hukom sa anumang korte na gawin ng magkabilang panig defense and prosecution at hindi nangyari, normal lang ba mangyari yun at hindi ba nangangahulugan yun na kung hindi susunod ang isang partido ay merong magiging sanction ng korte? Attorney Tamase, kung halimbawa inuutusan kayo na o sige yung mga karagdagan yung stipulate o aaprubahan o na mamarkahan ng mga ebidensya at dokumento na pag-uusapan sa paglilitis ay ayusin nyo na pero hindi nangyari kasi may nag-ghosting. Paano ho ba ito tinatrato ng korte sa regular court, Attorney Tamase? Mukhang hindi po normal yun, lalo na po sa regular na proseso. Kung sa regular na korte po ito, napagsabihan po o if not, na-penalize yung abogado kung hindi po sumunod or Na-contempt? tumalima doon sa utos ng korte. Mm. Nasa Rule 135 po yan, ng Rules of Court na may control kasi yung korte sa sarili niyang proseso. So generally, pagdating dito sa ebidensya, alam naman po natin yung pinag-uusapan natin. No? Pagdating kasi sa ebidensya, hindi kinokontrol ng korte kadalasan kung paano ipepresenta ng bawat panig yung kanilang ebidensya. Kasi adversarial po yung sistema natin. Yung korte natin parang passive lamang. Mm. Pero
yung mga patakaran ng rules of court ngayon, parang itinutulak yung mga korte na hindi ibig sabihin na passive kayo ay hindi nyo pwedeng pabilisin yung proseso para sa interes na rin ng hustisya. Mm. So mayroon kayong kakayahan na pumasok doon, for example, sa pre-trial, i-nudge talaga yung mga partido or panig na malinaw naman itong pareho lang kayo ng ebidensya, hindi ba pwedeng pag-agrihan na ninyo ito or ahead of time magkumparahan na kayo ng dokumento. So generally sumusunod talaga kami doon. Siguro nagkaroon lang ng miscommunication dito sa kasong ito or sa dami ng dokumento, pero hindi pa naman too late kasi may pagkakataon pa na linisin ng Senado at ng mga panig yung mga gusot nila ukol sa dokumento. So, hindi dapat sumama ang loob nung na-Indian o na-ghosting, Attorney Opo. Tomas. Siguro yung mga ganoon po, kung ako yung abogado, no, maiinis po ako. Pero Mm. ultimately, kung gusto natin ay mapabilis yung proseso at mayroon ng plano yung Senado in this case or yung korte kung paano magpo-proceed forward, then makabubuti na lang po sa mga panig na isarili na lang ho nila yung sama ng loob at mag-proceed doon sa inuutos ng korte. Huli na lang, Attorney Tamase, nabalitaan niyo ba kahapon yung DOJ nagsampa ng kaso? Grave threat pa rin. Bahagi ito, itong pinag-uusapan sa impeachment trial, yun ang ginamit na kaso sa QCRTC ng DOJ. Alam natin, tama ba? Sinasabi nila pag nasa impeachment, hindi mo na pwedeng dalhin ito sa mga hukuman, lalo na kung lower court, Attorney Tamase? Well, wala pong basehan kasi yung ganong pananaw, no? Wala pang Ah, batayan. sa Okay. Naintindihan po natin kung bakit yun po yung nire-raise nila. Mm. Kinikilala din natin objectively na medyo gray area yan sa batas. Alright. Pero ang malinaw lang po kasi sa ating sistema at sa ating constitutional na sistema ay ang immune lang po from suit ay ang Pangulo. Tama po. Ang sinasabi lang po ng saligang batas ay hindi pwede maialis ang Vice President at yung iba pang impeachable officers sa pamamaraan sa labas ng impeachment. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi sila pwede maging criminally liable in case mayroon nga po talagang ginawang krimen, no, yung isang impeachable officer. So parang ang consensus po more or less dyan ay yung sure lang tayo na immune from suit ay yung Pangulo. Yung ibang opisyal, hindi sila pwedeng matanggal sa ibang pamamaraan kung hindi man impeachment, pero hindi po ibig sabihin na hindi sila pwede na maging criminally liable. Of course, pinag-aawayan din po yan ng mga constitutionalist, pero baka hindi po kasi in favor of pananagutan or accountability kung hahayaan natin na basta impeachable officer ka, hindi ka na pwedeng makasuhan. Alright. Attorney Tomasa, maraming salamat. Marami pa akong gusto itanong pero next time na ho. Meron pa naman hong pagpapatuloy po tayo dito. Thank you, sir. At sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Constitutional Law Professor at Associate Dean ng UP College of Law, Attorney Paulo Tomase, mga kapuso, inyo pong napakinggan.